Sinabi ni Talia sa loob-loob, ang uto-uto na batang ito ay talagang mura. Ngunit hindi pinagsisihan ni Talia na ibinigay kay Lance ang kanyang serbisyo. Kumain ng dagat ang dalawa, saka naghanap ng hotel na matutuluyan at natulog agad, total 12 days na silang hindi nakapikit. At ngayon, natuklasan ng Heavens and Sect na ang Ice Crystal Snow Lotus ay ninakaw, at biglang, ang buong Heavens and Sect ay natakot, hindi ka panipaniwala. Ang higit na hindi ka panipaniwala ay ang balita na ang 10,000-year ginseng ng Moonless Empire ay ninakaw din. Ang pagnanakaw sa dalawang pinakadakilang kayamanan ay naging paksa ng mainit na talakayan sa buong mundo, na napakalakas na ninakaw nila ang dalawang pinakadakilang kayamanan. Ang Moon Never Falling Empire at ang Heaven's Destruction Gate, sabay-sabay na sinusubaybayan at iniimbestigahan. Si Talia at Lance ay malayo na ngayon sa Heaven's End Gate, at patungo sila sa ikatlong kakaibang kayamanan, na, ang Archaic Sacred Brain ng Water Ape Empire. Ang Water Ape Empire na ito ay ang lugar kung saan inimbitahan ni Talia si Lance noong siya ay nasa Star Ocean Academy, at si Lance ay tumanggi dahil ito ay masyadong mapanganib. Ang Water Ape Empire ay hindi isang tao, ngunit isang water unggoy, na ninirahan sa isang lugar ng dagat sa paligid ng Star Ocean Academy. Si Talia at Lance ay pupunta na ngayon sa Star Ocean Academy at pagkatapos ay sa Water Ape Empire. Ang Swift Sacred Brain ng Water Ape Empire ay dapat ang pinakamahirap na makuha. Pagkatapos ng lahat, ang Water Ape ay hindi isang tao, ito ay isang hayop sa dagat, at ang nakawin ang kanilang ancestral treasure sa teritoryo ng isang sea beast, ito ay talagang, kalahating tiwala. Gayunpaman, kailangan itong subukan ni Talia. Bagamat hindi tao ang mga water unggoy, sila ang pinakakatulad na mga hayop sa dagat sa mga tao, at ang mga tao ay ang mga unggoy na nag-evolve mula sa kanila. At ngayon, ang Supreme Emperor ng Moonless Empire, at ang dalawang Master ng Heaven's End Gate ay magkasamang nakaupo. Nabalitaan ko na ang iyong Ice Crystal Snow Lotus ay ninakaw. Oo, ninakaw na rin ang 10,000-year ginseng mo. Tama. Medyo hindi sila nakaimik, pareho silang nakakaramdam ng kabalintunaan. 2 sa 5 pinakamalaking kayamanan sa mundo ang ninakaw, ano sa palagay mo ang bagay na ito? Malinaw, ito ay gawain ng parehong grupo ng mga tao. Hindi, ito ay hindi isang grupo ng mga tao, ito ay isang tao. Isang nag-iisang tao. Noong araw nang ninakaw ang 10,000-year ginseng ng aking Moon Never Falling Empire, nakita ko ang taong iyon na lumayo sa ilalim ng aking ilong gamit ang aking sariling mga mata, at, sa pagtingin sa figure, ito ay isang babae, at bagaman hindi ko nakita ang kanyang hitsura, kung makikita ko muli ang kanyang anyo, tiyak na makikilala ko siya. Ikaw ang Supreme Emperor of the Moon Never Falling Empire, ang 30 peak ng Unity Realm powerhouses sa mundo, ngunit hinayaan mong makatakas ang magnanakaw na iyon. Bamantong hininga ang Heaven's End Gate Master. Makakatakas ang magnanakaw na iyon, at wala talaga akong magagawa noong araw na iyon, kung alam ko lang na ang pangalawang target ng magnanakaw ay ang Ice Crystal Snow Lotus ng Heaven's Expanse Gate mo, nakatago sana ako sa Heaven's Expanse Gate mo, at tiyak na nahuli siya ng masama. Hindi na makabuluhan ang pag-uusapan ngayon, hinanap kita ngayon para pag-usapan kung paano mahuli itong magnanakaw. Ang Supreme Emperor of the Moonless Empire ay nagsabi na may singkit na mga mata, dahil ang magnanakaw na iyon ay patuloy na ninakaw ang 10,000-year ginseng at ang Ice Crystal Snow Lotus, malaki ang posibilidad na magnakaw siya ng iba pang kakaibang kayamanan. Sa 5 kamangha-manghang kayamanan ng mundo, ang Emperor Insect ay maalamat, ang Vermilion Birdgrass ay nawala, at tanging ang Swallow Saint ng Water Ape Empire. Umiiral pa rin ang utak sa Water Ape Empire. So, kung may puso pang magnanakaw ang magnanakaw na iyon, ang susunod niyang target ay ang Archaic Sacred Brain. Iyon ang naisip ko, at iyon nga ang dahilan kung bakit hinanap kita ngayon. Gusto mo bang imbitahan kita sa Water Ape Empire kasama mo? Oo,
Hindi ako nangangahas na pumunta doon mag-isa, ang water ape ay hindi tao kung tutuusin, ito ay isang hayop sa dagat, hindi ito ang aming angkan, walang paraan upang makipag-usap, bukod pa, ang pulang unggoy na iyon ng Water Ape Empire ay too terrifying. I don't have the confidence to escape under his attack. If you and I go together, haharapin nating dalawa ang pulang unggoy na matandang unggoy, saka lang tayo magkakaroon ng kumpiyansa na hindi tayo masasaktan nito. Sinabi ng Master of the Heavens Expanse Gate na silang dalawa, ay isa sa 30 summit ng Unity Realm sa mundo, at ang Moon Never Falling Supreme Emperor ay nirerango sa ika-9 sa 30 summit, habang ang Master of ang Heavens Expanse Gate ay nasa ika-7 ranggo. Ang Heaven's Gate ay nirerango sa ika-7 pinakamalakas, hindi nang ahas na pumunta sa Water Ape Empire ng mag-isa, at kinailangan niyang anyayahan ang Moonless Supreme Emperor na pumunta, na nagpakita kung gaano kalakas ang pulang buhok na matandang unggoy ng Water Ape Empire. Tumango ang Moonless Supreme Emperor, fine, ganoon din ang intensyon ko, pero paano kung ang magnanakaw na iyon ay hindi na maglakas loob na isipin muli ang Sacred Brain? Hindi ba tayo mag-aaksaya ng oras natin? Napakalaki ng mundo, na wala sa atin ang ancestral treasure, hindi na natin ito mabawi, bantayan mo sa Water Ape Empire, ito lang ang paraan para mahuli natin ang magnanakaw, kahit na napakaliit nito, pero ito ang tanging paraan na, gaano man ito kaliit, kailangan nating gawin ito. Sige. Pagkatapos ay pupunta kami sa Water Ape Empire kasama ka, hanggat ang magnanakaw na iyon ay maglakas loob na nakawin ang Swift Sacred Brain, tiyak na mahuhuli ko siya. Hindi alam ni Talia kahit kaunti na ang dalawang pinakamakapangyarihang tao ng Moonless Empire at ang Heavens and Gate ay nag-react na. Pagkatapos ng isang buwan, sa wakas ay dumating sina Talia at Lance sa Star Ocean Academy, kung saan sila magpapahinga at magpapagaling bago pumasok sa Water Ape Empire. Pagbalik muli sa Star Ocean Academy, hindi naramdaman ni Lance na tila ito ang unang pagkakataon niya rito. Sa sandaling dumating si Lance sa Star Ocean Academy, bigla siyang natuklasan ng isang tao. Lance, ikaw? Hindi ka papatay. Tumangala sina Talia at Lance. Ito ang presidente ng Star Ocean Academy. Sa huling pagkikita nila, gusto ng pangulong ito ang lumilipad na barko ni Lance. Nilinlang siya ni Lance at hiniling na tumulong siyang pumunta sa ilalim ng dagat upang patayin ang Sea Beast. Pagkatapos ay sinipsip ni Lance ang espiritual na kapangyarihan ng Sea Beast, kaya naabot niya ang kanyang layunin na pahusayin ang kanyang sarili. Ngunit ngayon, si Lance ay nagdurusa mula sa espiritual na pagkabaligtad, na itinuturing ding nagbibigay ng gantimpala sa sarili, salamat sa katotohanan na siya kinuha niya ang Emperor Insect noon, at pagkatapos ay kinuha niya ang 10,000-year ginseng at ang Ice Crystal Snow Lotus, kaya unti-unting gumaling ang kanyang kondisyon sa kalusugan, lalo na pagkatapos kunin ang Ice Crystal Snow Lotus, ang kaharian ni Lance ay hindi lamang nakabawi, ngunit umakyat din. Ilang palapag, at ngayon ay mayroon na rin siyang kaharian sa paligid ng tuktok ng Unity Realm Perfection, dahil lang sa umatras ang kanyang IQ at hindi niya mailabas ang martial daw. Pansamantalang hindi nababasa ang hininga. Hoy, ate, sino iyon? Natarante namang tumingin si Lance sa lalaking tumawag sa kanyang pangalan. Ngumuso si Talia, kung sino man iyon, kalimutan mo na iyon. Ang presidente ng Star Ocean Academy ay lumipad pababa, narinig niya noon na si Lance ay patay na, pinatay ng pinuno ng King's Mercenary Group, ngunit hindi niya inaasahan na makakatakas siya kay Lance dito ngayon. Gayunpaman, kahit na nasagasaan niya si Lance, hindi na siya handang maghiganti kay Lance, nagawang patayin ni Lance maging ang kapatid ng pinuno ng Mercenary Group ng hari, maaaring hindi siya katapat ng isang summit ng angkaharian ng pagkakaisa. Nang makita ng pinuno na si Talia ay isa lamang sa pinakamataas na Unity Realm Perfection, katulad ng kanyang kaharian, ngunit sa medyo nakakaladkad na ekspresyon, ngumuso siya, anong ginagawa niyo sa Star Sea Academy ko? 962. Sinabi ni Talia, ano ang ginagawa ko dito sa Star Ocean Academy, hindi ko kailangang magsumbong sa iyo. Joke! Teritoryo ko ito, at akin ang isla ng Star Ocean Academy. Iyo ito, ngunit maaari itong maging akin anumang oras. Sabi ni Talia.
Sa labas ng iyong bibig, hayaan mo akong makita kung ano ang kaya mo. Sabay-sabay na sumugod ang presidente ng Star Ocean Academy patungo kay Thalia. Flipping River Palm. Napahinto ang pinuno para i-flip ang kanyang palad, nag-practice siya sa pag-flip ng palad, kapag binaligtad niya ang kanyang palad, ang buong ilog ay babaliktad. Dati, pumunta siya sa islang ito para sanayin itong flipping palm, dahil napakalaki ng sea area dito, ito ang pinakaangkop para sa practice. Kalaunan, naging pinuno siya ng Star Sea Academy. Pero napaka-ambisyosa niya, paano siya pumapayag na pugad sa Lonely Island na ito, gusto niya maging isang hari. Nang makita ni Lance na sinaktan ng pinuno ang kanyang kapatid, agad siyang nagalit at sinabing, kung maglakas loob kang i-bully ang kapatid ko, hindi kita patatawarin. Swoosh! Ibinato ni Lance ang kanyang lumilipad na punyal, at ang ideya ng tiyak na kamatayan ay tumakas. Katatapos lang gumanap ng tumataob na dagat ng pinuno, at pagkatapos ay hiniwa ni Lance ang kanyang palad sa kalahati. Ikaw. Hindi makapaniwalang tumingin ang pinuno kay Lance, sa totoo lang, hindi talaga siya kalaban, at kahit na hindi niya alam kung bakit napakalakas ni Lance sa pamamagitan lamang ng isang maliit na lumilipad na kutsilyo, kung tutuusin, sa mundong ito, doon. Walang mga taong nakakaalam ng layong pumatay, at ang tanging nakakaunawa sa layunin ng pagpatay ay kasalukuyang pinuno ng mga mercenaries ng hari. If you dare to bully my sister, I will not spare you. Lance, iligtas mo ang iyong buhay. Sabay-sabay na lumuhad ang pinuno. Sinabi ni Thalia, munting courtier, kalimutan mo na ito, walang saysay na pumatay ng isang maliit na tao, bukod pa, kailangan pa nating kumain at manatili dito ng ilang araw, mahirap na patayin siya. Sige. Ang pinuno ay malungkot sa loob, kahit ang mga dati niyang estudyante ay nalampasan siya ng hindi mabilang na halaga. Si Thalia ay ganap na nag-utos sa pinuno, pumunta ka na maghanda ng isang manor para sa akin, pati na rin ang mga damit at pagkain. Oo. Ibinaba ng pinuno ang kanyang ulo at sinabi. Sa sandaling ito, isang lalaki mula sa huling yugto ng Unity Realm ang lumipad mula sa malayo at tuwang-tuwang sumigaw, Pinuno, may balita, narinig ko na may impormasyon tungkol sa Sokong Power Great Law sa isa sa mga memory stone sa Marshall Island. Ang pinuno, gayunpaman, ay pinandilatan ang lalaki at umungol, ano ang sinisigawan mo, lumabas ka. Pinuno, ano bang nangyayari sa'yo, di ba't ikaw ang humingi sa akin ng tulong sa pag-snoop sa lahat ng mga taon na ito? Matalim ang mata ni Thalia at nakita kaagad na tila ayaw ng pinuno na may makaalam ng kahit ano. Nagtanong si Thalia, bakit mo gustong malaman ang impormasyon tungkol sa Sokong Power Technique? Hindi, wala. Sabihin mo. Wala lang talaga. Nanlumo ang pinuno sa loob, at tinitigan ng husto ang taong kakadating lang, kung kailan hindi magre-report sa mga oras na ito. Wala nang pasensya si Thalia na magtanong pa, at direktang gumamit ng mesmerism. Bagamat ang pinuno ay nasa parehong kaharian ni Thalia, sa kasamaang palad, hindi niya lubos na nalabanan ang nakakaakit na pamamaraan ni Thalia, tila ang kabuoang lakas ni Thalia ay tumaas ng husto dahil kinuha niya ang Ice Crystal Snow Lotus. Sabihin, bakit gusto mong magtanong tungkol sa Spirit Socking Technique? Ang pinuno ay nagsabi sa isang nalilitong boses, dahil, mayroong isang kayamanan, at upang mabuksan ang kayamanang iyon, kailangan mo ang Diyos na sumisipsip ng dakilang batas upang mabuksan ito. Isang kayamanan. Nagsalubong ang mga kilay ni Thalia. Anong kayamanan? Tanong ni Thalia. Hindi ako sigurado, ngunit malaki ang posibilidad na ito ay ang Vermilion Birdgrass na nawala sa Bougainvillea noon. The Vermilion Birdgrass of the world's 5 wondrous treasures. Nagulat si Thalia, ang balitang ito ay masyadong nakakagulat, siya ay orihinal na narito upang nakawin ang Swift Sacred Brain, ngunit hindi niya inaasahan na matitisod sa impormasyon tungkol sa Vermilion Bird. Grass, hindi kaya siya talaga ang inaalagaan ng langit. Pagdating ko sa Star Ocean Academy, nakatanggap ako ng balita tungkol sa Vermilion Birdgrass. Sabihin, nasaan ang kayamanan na iyon?
Ang kayamanan na iyon ay nasa ilalim ng Star Ocean Academy. Narinig ko na noon, ang young master ng Bougainvillea, ay tumakas kasama ang Vermilion Birdgrass, at dumating sa tubig ng Star Ocean Academy, at hinabol ng mga tinutugis ang mga sundalo, at sa wakas ay direktang pinasabog at pinalubog ang barko, na itinago ang Vermilion Birdgrass Machine Treasure Chest kasama ang ilalim ng karagatan. Ang Organ Treasure Chest na iyon ay masalimuot na ginawa, mga 3 metro ang haba at lapad, at tumitimbang ng 100,000 gin. Ito imposibleng buksan ang treasure chest na iyon, at nalaman ko na mayroong isang destruction device sa loob ng treasure chest. Hindi ko ito puwersahang masira, ngunit pagkatapos ng mga taon ng pagsasaliksik nalaman ko na kung kaya kung sumipsip ng kapangyarihan, mabubuksan ko ang treasure chest na iyon. Kaya nga, natuwa si Talia at sinabing, saang seabed matatagpuan ang treasure chest, ibaba mo ako sa dagat. Oo. Tinapos ni Talia ang enchantment. Bumalik sa katinoan si Pinuno at abala sa pagsasabing, ikaw, anong ginawa mo sa akin? Pinuno, alam ko na ang lahat. Ngayon kung gusto mo pang mabuhay, ibaba mo agad ako sa dagat, hanapin mo yung treasure chest, buksan mo at tingnan mo kung may vermilion grass talaga sa loob. Ikaw, kasuklam-suklam ka. Sigaw ng Pinuno. Bang! Sinampal ni Talia ang Pinuno pabalik sa realidad. Pinuno, tila hindi mo naisip ang iyong kasalukuyang sitwasyon, ang iyong munting buhay ay naiipit sa aking mga kamay sa lahat ng oras, gusto mo ba ang kayamanan o ang iyong buhay? Pagbabante ni Talia. Singit ni Pinuno. Buzz! Tinawid ni Talia ang leeg ng Pinuno gamit ang isang espada at sinabing, hindi mo pa rin alam ang oras. Hindi. Ito ay isang bagay na pinaghirapan ko sa loob ng maraming dekada, hindi, akin ito, kung kaya ko pa itong gawin ng isang hakbang pa, humakbang sa Unity Realm Great Perfection, kung maaari akong maging isang malakas na tao sa tuktok ng ang mundo, kung ako man ay maging hari ng isang bansa, nakasalalay ang lahat dito, hindi. Tili ni Pinuno na parang baliw. Oo. Isa itong panaginip na inaasam niya sa loob ng ilang dekada hindi ko alam kung ilang taon na ang nakalipas, kanina pa siya nagtatanong ng impormasyon tungkol sa Sokong Power Technique, kung unang dumating si Lance sa Star Ocean Academy, muntik na siyang dalhin ni Igor sa Pinuno. Kung hindi pa bumalik si Igor sa kanyang sinabi sa kalagitnaan noon at talagang dinala si Lance para makita siya, natatakot ako na sana binuksan na ng Pinuno ang kayamanang iyon. Sa kabila noon, ngayon lang, bumalik ang taong pinadala niya para tumulong na malaman ang balita para iulat na may impormasyon ang Woolen Island tungkol sa Sokong Power Technique, at kailangan lang niyang pumunta sa Woolen Island, at baka malapit na niyang magawa. Upang makuha ang sikreto ng Sokong Power Technique, kaya nagbubukas ng kayamanan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pantasya na ngayon, at wala siyang pagkakataon. No wonder parang nabaliw ang Pinuno. Bang! Sinampal ni Talia ang Pinuno at nawalan muna ng malay, baka mabaliw talaga siya. Ikaw, dalhin mo siya sa tinitirhan niya. Utos ni Talia sa yumaong Unity Realm na iyon, siya ang nagpakawala ng bibig niya, kung hindi ay hindi malalaman ni Talia. Oo. Makalipas ang ilang oras, natahimik ang Pinuno. May treasure. Pagkagising niya, umakyat na ang Pinuno. Sinabi ni Talia, ang iyong kayamanan ay hindi na sa iyo. Binibigyan kita ng isang huling pagkakataon ngayon, dalhin mo ako upang hanapin ang kayamanan na iyon, kung hindi, papatayin kita at pagkatapos ay ako mismo ang hahanapin, dahil ito ay nasa ibaba ng Star Ocean Academy, hahanapin ko, hindi dapat mahirap, sana maintindihan mo. Wow! Sumigaw ang Pinuno, Vermilion Birdgrass, ang 5 kamangha-manghang kayamanan ng mundo, na wala ito ng ganito, wala na talagang mas nakakasakit sa puso. Hindi mo pa rin maintindihan. Pagkatapos ay mamatay ka na. Nawala ng pasensya si Talia at pinatay gamit ang isang espada. Teka, ihahatid na kita dyan. Umiiyak na sabi ni Pinuno. Fine, then go now. Pero kung dadalhin kita doon, hindi mo makukuha, hindi mo man lang mabuksan. Sinabi ni Talia, hindi problema para sa iyo na mag-alala.
Siyempre kayang gawin ni Thalia ang Sokong Power Technique, ito lang ay naunang ikinalat ni Thalia ang Sokong Power Technique kasama nito, ngunit alang-alang sa kayamanan na ito, hindi masama kung sanayin ito ng kaunti pa at ikalat ito. Muli nang matapos ito, kinuha ng pinuno sina Thalia at Lance at pumasok sa sahig ng dagat. 963. Kinuha ni pinuno sina Thalia at Lance at pumasok sa seabed. Sa isa sa mga siwang ng bato sa ilalim ng dagat, nakita niya ang isang malaking kahon na mga 3 metro ang haba at lapad. Ang malaking kahon na ito ay isang napakatanyag na kaba ng kayamanan ng mekanismo. Ang istruktura sa loob ay napakasalimuot. Narinig ko na matagal na ang nakalipas. Isang master ng mekanismo, gamit ang isang meteorite sa labas ng langit upang itayong ito, hindi maihahambing na mahirap, gustong piliting buksan, halos imposible, kahit nasapilitang buksan, ay sisira sa mekanismo sa loob, at pagkatapos ay simulan ang self-destruct device. Dahil dito, nagkaroon ng pinuno na tagpuan ang kayamanan na ito sa loob ng mga dekada at hindi ito nabuksan, at ngayon bilang isang dot para sa iba, maisip kung gaano kalungkot ang dekano. Siyempre, kung ang kayamanan sa loob ay vermilion birdgrass o hindi, ito ay dapat pa ring kumpirmahin, ngunit ang posibilidad ay napakataas na, dahil matagal nang may chismis na ang bagay na ginamit ni Bougainvillea upang itago ang vermilion birdgrass noon ay ang organ treasure box. Hinaplos ni Thalia ang organ treasure box, nasa sabik ang kanyang puso. Inilabas ni Thalia ang kanyang burial moon sword. Dang! Nagkaroon ng tunog ng ginto at bakal, at isang butas ang lumitaw sa kaba ng kayamanan. Nagulat ang pinuno nang makita niya ang espada ni Thalia at may lumabas na siwang na may isang espada. Imposible yan, walang espadang makakagawa ng marka. Napabuntong hininga si Thalia, ito ay sadyang ignorante ka. Anong klaseng espada ang ginagamit mo? Bakit ang talinis nito, hindi na lang ang talas? Walang masamang sabihin sa iyo, ang burial moon sword, na narinig mo ba ito? Hindi maaaring ito ang masamang espada na binabantayan ng sikat na swordbilya, sa loob ng maraming henerasyon, hindi ba? Oo, parang may konting insight ka pa. Nagulat si pinuno kay Thalia, hindi ko talaga alam kung paano niya nakuha itong sikat na espada, ang matandang master ng famous swordbilya, pero isa sa 30 pick ng mundo ngayon lang ay patay na. May pumunta sa famous Sword Mountain Villa para hanapin ang espadang ito, ngunit sa kasamaang palad, inakusahan sila ng pagnanakaw nito. Ang bagay na ito ay hindi lamang alam ng matandang Villa Master, ang ibang mga tao ng famous Sword Mountain Villa ay hindi rin alam. Alam kung saan pupunta, kung alam nilang nasa mga kamay ni Thalia, kala talaga nila ninakaw ito ni Thalia. Sinabi ni Thalia, paano natin bubuksan ang kayamanang ito? Ito ay isang mechanism lock, isang mechanism master lang ang makakapagbukas nito, pero ilang dekada na akong nag-aaral ng mga mekanismo para mabuksan ang treasure na ito, pero sa kasamaang palad ay hindi ko pa naaabot ang level para mabuksan ito. Kung alam ko ang Sokong Power Technique, kung gayon hindi dapat mahirap buksan itong muli gamit ang aking organs technique. Sinabi ni Thalia, Sokong Power Great Method, I will cooperate with you to open this treasure. Ano? Alam mo ang Sokong Power Great Law? Yes. Don't you believe it? Then I'll let you experience it. Kasalukuyang hinampes ng palad nito ng pinuno, sinisipsip ang kanyang kapangyarihan. Ito talaga ang Sokong Power Method. Bilisan mo, huwag kang magdadaldal, buksan mo ang kayamanan. Ako. Akala ng pinuno ay hindi nila ito mabubuksan kahit ibagsak niya ang mga ito, ngunit hindi niya inaasahan na kaya nitong sipsipin ang kapangyarihan ng Great Law of Power, ngayon ay nagpanik na siya. Pinuno, limitado lang ang pasensya ko, nakita mo na ang burial moon sword ko, kahit hindi mo ako tulungang buksan ito, dahan-dahan ko pa ring masisira ang machine na ito ng treasure chest ng paisa-isa, unti-unti akong napupunit. Sa kaba ng kayamanan ng makina, ito ay hindi isang malakas na pagkawasak, maaaring hindi ito kinakailangang mag-trigger ng isang self-destruct device.
Ang kayamanang ito ay hindi para sa iyo, kung hindi mo ito makita, hindi ka na makakahakbang sa mahusay na perpekto. Huminga ng malalim ang pinuno, it's nothing more than that. Pagkatapos noon, walang pagpipilian ang pinuno kundi gawin ang kanyang mekanismo ng mekanismo, at pagkatapos ay hayaan si Thalia na gamitin ang Salcom Power Technique para makipagtulungan, tumagal ito ng 5 oras, at sa wakas, sa isang pag-click, nabuksan ang kahon ng mekanismo. Ang mekanismong kahon na ito ay napakakomplikado, 3 metro ang haba at lapad, mga 2.5 metro ang lahat ay komplikadong mga istrukturang metal, ang gitnang kalahating metro lamang ang lapad ay ang espasyo sa imbakan, at sa ngayon itong kalahating metrong lapad na espasyo sa imbakan ay may hawak na isang selyadong. Ang kahon. Ang pinuno ay tumingin sa kahon na may pananabik. Inilabas ni Thalia ang kahon at pagkatapos ay sumugod sa ibabaw ng dagat. Hindi nagtagal bago siya bumalik sa ground ng Starsea Academy. Ang pinuno ay patay sa likod ng puwit, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pananabik. Si Thalia ay nasa isang bahay at binuksan ang selyadong kahon. Sa selyadong kahon na ito, mayroong isang martial arts secret, na tinatawag na, Bear Cloud Palm, pagkatapos, isa pang selyadong vellum, pinutol ni Thalia ang vellum at sa loob ay isang gintong damo. Parehong kumikinang ang mga mata ng pinuno at Thalia. Agad na tiningnan ni Thalia ang pinuno at sinabing, itong vermilion birdgrass, ito ay hindi sa iyo o sa akin, ito ay para kay Lance na gamitin, mamatay ka sa pusong ito, bilang karagdagan, itong Beyan Palm, ito ay ibinibigay sa iyo. Walang magawa ang pinuno, bagamat mas terry din ang Beyan Palm, mas mababa ito sa pagbanggit kumpara sa vermilion birdgrass. Sa harap ng dekano, dinala ni Thalia ang vermilion birdgrass kay Lance at sinabing, munting Lance, halika, kumain ka, kainin mo ito. Ate sabay na tayo kumain ha. Hindi, ang dami nitong vermilion birdgrass na ito, kumain ka mag-isa, magkakasakit ka lang kung kakainin mo. Kung hindi ito kakainin ng kapatid na babae, hindi rin ito kakainin ni Little Lance. Sabi ni Lance sa nababagabag na mood. Ang pinuno sa tabi niya ay abala sa pagsasabing, Lance, hindi kumakain ang kapatid mo, kaya ibigay mo sa akin, okay? Sinabi ni Lance, akin ito at sa kapatid ko. Napalunok ng laway ang pinuno at nanlumo. Kailangang sabihin ni Thalia, munting Lance, sa ganitong paraan, kakain ng kaunti ang kapatid mo, at kakainin mo ang lahat, okay? Mabuti. Si Thalia ay kumain ng maliit na sanga ng vermilion birdgrass, at ang iba ay ibinigay kay Lance. Ate, ang bitter naman. Kahit gaano ka-8, kailangan mong tapusin. Nagpipigil ng laway si pinuno at tumayo sa gilid. Sa pagtatapos ng pagkain, kaunti na lang ang natitira sa ugat, at ang mga ugat ng vermilion grass ay ngumunguya ng ilang beses sa bibig ni Lance, na tuyo at matigas, at agad na dumura ang nalalabi ng 2 beses, dumura ito sa lupa. Munting Lance, paano mo ito masasayang? Ate, ayaw nang kumain ni Little Lance, puro basura na. Agad na humiga si pinuno sa lupa at ginamit ang kanyang dila para dilaan ang kaunting mura na iniluwan ni Lance sa lupa, hindi lang mga scrap, kundi pati ang kaunting dumura thirst na iniluwan ni Lance ay dinilaan din ng malinis. Hindi nakaimik si Thalia, ngunit walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ay kumain ng kaunting mga scrap, at hindi nawala ng kabuluhan na ilang dekada siyang naghintay para sa kayamanang ito, at nagpunta pa nga upang matutunan ang sining ng organismo. Sige, ngayong nakakain na ang vermilion birdgrass, munting courtier, magpahinga ka muna at hayaang gumana ang gamot. Nagmadali rin si pinuno sa kabilang silid at pumasok sa isang saradong estado, bagaman nakakain siya ng ilang nalalabi, ang nalalabi ay medyo kapaki-pakinabang din. Kaya lang, lumipas ang isang araw, nakaramdam si Lance ng lakas at umungal, ate, parang sisibog na ako, napakalakas ko. Boom! Sumuntok si Lance at tinapakan ng isang bahay. Ang lakas ng suntok na ito ay diretso hanggang 150,000 Jin. Tumawa si Thalia, Lance, nakin mo na ang 4 sa Emperor Insect, 10,000 Year Ginseng, Ice Crystal Snow Lotus, Vermilion Birdgrass,
ang 5 kamangha-manghang kayamanan ng mundo, pagkatapos mong mabawi sa hinaharap, huwag magpasalamat. Sa akin, ito ay magiging napakahalaga para sa iyong paglilinang sa hinaharap. 964. Pagkatapos ng isang araw na pahinga at pagpapagaling sa Star Ocean Academy, handa na si Thalia na tumungo sa Water Ape Empire, ang huling kahangahangang kayamanan, ang Swallowed Sacred Brain. Kung kinuha ni Lance ang Swallowed Sacred Brain muli, ito ay talagang magiging isang malaking bagay. Gayunpaman, hindi alam ni Thalia na ang Master of the Heavens Expanse Gate at ang Supreme Emperor ng Moonless Empire ay binabantayan na ang mga galaw ng Water Ape Empire, at nang matuklasan nila ang isang taong nagnanais na nakawin ang Swallowed Sacred Brain. Gagawa sila ng aksyon. Kinabukasan, sina Thalia at Lance ay pumasok sa tubig ng Star Ocean Academy at naglakbay sa isang tiyak na direksyon. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila malapit sa tubig kung saan matatagpuan ang Water Ape Empire. At sa kalangitan, ang Supreme Emperor ng Moonless Empire, ang Heaven's Extinction Gate Master, ay pinagmamasdan ang buong tubig mula sa 1,000 metro ang taas. Little Lance, malapit na tayo sa Water Ape Empire, stay close to your sister. Manam. Tinanggo ni Lance ang kanyang ulo sa mabuting paraan. Bahagyang ngumiti si Thalia, ngunit, bigla, nakaramdam siya ng tingin mula sa langit. Moon Emperor? Ang dagat na iyon sa silangan ng Water Ape Empire, may 2 tao sa dagat, tingnan kung gusto nilang pumunta sa Water Ape Empire. Sabi ng Heavens and Gates Gate Master. Ito ang hanay ng Water Ape Empire, kadalasan walang pumupunta dito, bumaba ka at hulihin sila, kung may nagnakaw ng ating Supreme Treasure, malalaman ko kaagad kapag nakita ko ang figure niya. Nagmamadaling bumaba ang 2 patungo sa dagat. Agad itong naramdaman ni Thalia. Hindi mabuti, munting Lance, nagkakaproblema tayo, may 2 pinakamataas na kapangyarihan ng tao na sumusugod sa atin, ang isa sa kanila ay may pabango na lubos na katulad ng Supreme Emperor na sumalakay sa akin sa Royal Mausoleum ng Moonless Empire noong araw na iyon. Tapos na, baka nahulaan na nila na pupunta tayo dito at hinihintay tayo. Bilisan mo, sumisid ka sa ilalim ng dagat. Walang pakialam si Thalia ngayon at agad na sumisid sa sahig ng dagat. Ate, bakit ang bilis mong tumakas? Tanong ni Lance, tila naramdaman ni Lance ang amoy ng takot sa katawan ni Thalia. Hindi nagtagal, sumugod si Thalia sa sahig ng dagat, habang nasa ibabaw ng dagat, sinabi ng 2 malalakas na lalaki, tumakas sa sahig ng dagat, ang taong ito ay dapat ang nagnakaw ng ating pinakadakilang kayamanan, humabol sa kanya, huwag na huwag siyang papayagan. Upang makatakas. Pagkasabi noon, sumugod din ang 2 malalakas na lalaki sa seabed. Hinawakan ni Thalia si Lance, pakiramdam na walang paraan upang makapunta sa langit. Babaeng magnanakaw, saan pa tatakbo? Isang dagindong ang nagmula sa itaas ng karagatan, ang dagindong ay naging sound wave sa tubig, na nakaapekto sa 2, ang malakas na momentum ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni Thalia. Lumingalinga si Thalia sa paligid, hinayla si Lance sa isang mabatong siwang sa ilalim ng dagat, at sinabi kay Lance, munting Lance, may problema tayo ngayon kahit anong sabihin ng kapatid mo na gawin mo, okay. Nag-aalalang sabi ni Thalia. Naramdaman ni Thalia na natatakot siya na mamamatay siya ngayon, hindi pa nagkaroon ng ganoong kalaking anino ng kamatayan sa loob niya. Ate, iiwan mo ba ang Little Lance? Hindi, Little Lance ay hindi gustong mahiwalay kay sister, kung saan pupunta si sister, Little Lance pupunta. Sumunod ka. Hindi ako makikinig. Umiiyak si Lance, na parabang nararamdaman niya ang hitsura sa katawan ni Thalia na aalis na sa kanya. Walang magawa si Thalia, munting Lance, makipaglaro sa kapatid mo, okay. Laro ka ate, laro mo kung ano. Let's play peek-a-boo and see who can stay still, okay. Sige. Tapos magtago ka sa rock crack na ito, ipikit mo ang iyong mga mata, at kung gumalaw ka, talo ka o, like. Kung nanalo ka sa prutas, makakasama mo ang kapatid mo magpakailanman. Mabuti, tiyak na mananalo ang munting Lance.
Tulala na pumikit si Lance at hindi gumalaw. Hinaplos ni Talia ang ulo ni Lance at sinabi sa loob, Lance, maghihiwalay na tayo, good luck. Kung mamatay ako, mangyaring siguraduhing maaalala mo ako, kapatid, laging mahal kita, Palm. Si Talia ay buong pagmamahal na tumingin kay Lance na seryosong nakikipagkompetensya, pagkatapos ay lumangoy sa di kalayuan at nawala sa malalim na karagatan ng hindi oras. Ang dalawang malalakas na lalaking iyon ay natural na hinabol si Talia, at si Talia ay nakipaglaro kay Lance upang protektahan siya. Si Talia ay walang anumang pagkakataon na mabuhay ngayon kung hindi siya nagpaalam kay Lance. Lumipas ang isang oras, hindi gumalaw si Lance, kahit na halos hindi na niya mapigilan ang kanyang paghinga, ngunit kailangan niyang manalo, at hindi siya matatalo kung mananalo siya para makasama ang kanyang kapatid na babae magpakailanman. Parang masusuffocate siya, at hindi siya kumikibo. Sa ganitong paraan, hindi ko alam kung gaano ito katagal, ngunit si Lance ay tila nalagutan ng hininga hanggang sa mamatay, at ang kanyang katawan ay lumutang ng mahina, tulad ng isang bangkay, sa kahabaan ng agos ng karagatan. Nang muling imulat ni Lance ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kama sa isang kubo na pawid. Walang ideya si Lance kung gaano na ito katagal, parang isang siglo na. Ang huling naalala ni Lance sa kanyang isipan ay na siya ay nasa kagubatan ng 10,000 hayop, una ay inatake siya ng mga mersenaryo ng hari, si Igor at ang kanyang asawa, pati na rin si Cherry Socorro, lahat ay namatay, at sa wakas, ang apoy na demonyo. Bumagsak sa lupa dahil sa kanyang matinding sugat, at nakasalubong niya ang isa pang hayop, hindi na nakatakas si Lance dahil sa pagbitak ng kanyang mga ugat, kaya nanatili siya upang antalahin ang halimaw at hinayaang tumakas si Wanderlust kasama si Sarah sa kanyang mga bisig. Sa huli, si Lance ay muling nagsagawa ng Suckling Spirit Great Law at pinatay ang halimaw, ngunit sa kasamaang palad, siya mismo ay dumanas ng matinding espiritual na reaksyon dahil muli niyang ginawa ang Suckling Spirit Great Law. Nawala ng malay si Lance, at sa kanyang pagkalito, naramdaman ni Lance na ang isang mas malaking hayop ay nilamon siya at ang hayop sa kanyang bibig ng magkasama. Ginawa ni Lance ang kanyang huling lakas at muling nagsagawa ng God-Suckling Magic, at sa wakas, pinatay ang halimaw na lumunok sa kanya. Si Lance, na nakakaranas na ng espiritual na pagkasuklam, ay muling nagsagawa nito, na nagdaragdag lamang ng panggatong sa apoy. Si Lance nakaramdam ng paghiwa-hiwalay ng ulo, na para bang siya ay mamamatay, at isang buhay na mga imahe ang nag-flash sa kanyang isipan sa kaguluhan. Pagkatapos, tuluyang nawala ng malay si Lance. Nang magising siyang muli ay natagpuan ni Lance ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kama sa isang silid na gawa sa pawid, ang kama ay gawa sa dayami. Pakiramdam ni Lance ay parang isang siglo na ang nakalipas, na para bang maraming bagay ang hindi niya maalala, na parang may isang tao pa rin o isang bagay na napakahalagang nakalimutan niya. Pare, gising na po siya. Sa sandaling ito, malakas na sumigaw ang isang babae sa pasukan ng pawid na silid. Tumingin si Lance sa babae, isang babae na may balat ng hayop na may 2 dahon na damikit sa kanyang dibdib, tinatakpan ng mga mahahalagang punto, ngunit 2 puntos lamang. Naglakad ang babae papunta sa kama ni Lance at gulat na tumingin kay Lance. Tanong ni Lance, ikaw? Guwapo, sa wakas gising ka na. Nasaan ito? Tanong ni Lance. Lumabas ka na lang at tingnan mo. Lumabas si Lance mula sa kubo na gawa sa pawid at tumingin, ito ay isang liblib na isla, napapaligiran ng dagat, at sa isang malayong dalampasigan, may isang lalaking nakadamit bilang isang mangingisda, na kinaladkad ang isang isda na may maraming bagong huli na isda. 965. Sa taas ng islang ito, may kubo na pawid na may maraming puno ng nyog sa paligid. Ngumiti ang lalaking nangingisda sa di kalayuan, gising ka na pala. Narito. Bakit ako nandito? Tanong ni Lance, halatang nasa Forest of 10,000 Beasts siya, siguradong walang karagatan ang Forest of 10,000 Beasts, masyadong malayo iyon. Nako, kung tatanungin mo ako kung nasaan ako, sa totoo lang, hindi kita masasagot, nakikita mo sa iyong sarili, mayroong mga karagatan sa lahat ng dako, at gusto kong malaman kung nasaan ito. Bakit ako nandito?
Naku, masasagot ko yan para sa'yo, pero mga 6 months ago, noong nangingisda ako, hinayla kita palabas ng dagat. What do you mean? 6 months ago. Sunduin mo ako sa dagat. Oo, kalahating taon ka ng tulog. Akala ko siguradong hindi ka na magigising, matagal na kitang gustong itapon sa dagat, pero, wala pang nakitang ibang lalaki ang anak ko. Ang buhay niya, kaya hindi niya ako hinayaang itapon ka, kaya sinabi niya na kahit ako ay isang specimen, kailangan kitang itago. Biglang nahiya ang dalaga, pare, nakakahiya ang mga tao. Ah, anong ibig mong sabihin? Haha, truth be told, nahulog tayo sa karagatan at naanod dito 20 years ago dahil sa isang plane crash. Hindi namin alam kung saan iyon, at wala akong choice kundi manirahan sa islang ito, buti na lang, doon. Ay isang babae na naanod sa islang ito tulad ko. Pagkatapos noon ay tumira kami ng babae sa islang ito, dahan-dahan, isang lalaki at isang babae, alam mo, at pagkatapos noon ay ipinanganak ang aking anak na babae. Siya ay nakakita lamang ng isang lalaki mula noong siya ipinanganak, kaya ang aking anak na babae ay napakasaya dahil ikaw ay naanod dito. Ako ay pupunta sa iyo ng kalahating taon na hindi nagigising, dapat ay isang gulay, upang itapon ka sa dagat, ang aking anak ay mahirap makakita ng isang lalaki, paano kita ihahagis hahaha. Anak, araw-araw kinukuskus ng anak ko ang katawan mo sa nakalipas na 6 na buwan, at ilang beses sa isang araw Humigpit ang chrysanthemum ni Lance, nakatingin sa batang babae na iyon, nahihiya ang batang babae na iyon, hindi nakakagulat na walang kapantay ang pakiramdam ni Lance, nang ahas na sabihin na sa nakalipas na kalahating taon, araw-araw, kinukuskus siya ng ilang beses ng batang ito. Babaeng hindi pa nakakita ng katawan ng lalaki puro katawan lang ni Lance ang nakita niya. Ang sabi ng lalaki, huwag kang mahihila, pagdating sa islang ito, kapalaran na, gayon pa man, wala kang ibang babaeng mapapantayan sa iyo, pagkatapos ay magiging magkapares kayong dalawa, tayong lahat, subukang gawin ito. Island more populated, tapos medyo masigla pa tayo, hahaha. Ako. Yumigting ang anit ni Lance. Tinapik ng lalaking iyon ang balikat ng kanyang anak at tumawa, anak, mula pa noong bata ka ay inaabangan mo na, at sa wakas ay lalaki na ang inaabangan mo, masaya ito, hahaha. Labis na nahihiya ang dalaga. Sa mga oras na ito, may lumabas na babae mula sa kakahuyan sa di kalayuan, ang babaeng iyon ay nakasuot din ng mga balat ng hayop, na may 2 dahon na nakakabit sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito ay dapat na babae ng lalaking ito, ang babaeng nagsama-sama sa islang ito pagkatapos ng pag-crash ng eroplano noon. Kayong dalawa ay linangin ang iyong relasyon, kung nililinang mo ng mabuti ang iyong relasyon, maaari mong simulan ang iyong plano sa paggawa ng tao ngayong gabi, hahaha. Tinapik muli ng lalaki ang balikat ni Lance, pagkatapos ay naglakad palayo, na tila masaya. Tumingin si Lance sa karagatan, at medyo nawala ng ulirat, parang ulo niya, nawawala ang mahabang alaala, at may ilang napakahalagang tao na dapat kalimutan, ngunit, wala siyang maalala. Agad na siniyasat ni Lance ang kanyang katawan, at napagtanto kaagad na ang kanyang katawan ay nagbago ng malaki, ang kanyang pisikal na kalidad ay nakakagulat na mabuti, ito man ay ang meridian, o ang mga litid, buto, lakas, at asensya, lahat sila ay may hindi. Ang karaniwang mataas na kalidad ay bumuti, at ang martial arts realm ni Lance ay umabot na sa rurok ng Unity Realm Perfection. Kakaiba, ang daming nag-improve ng physical quality ko, nabasag ko na ang meridian ko at nagbaliktad ang spirit ko, naisip ko na hindi na ako mabubuhay, bakit ngayon pa ako nagising, sobrang nag-improve na ang physical quality ko, even my martial. Ang larangan ng sining ay lubos na umunlad. Gaano katagal ako, sa wakas, nakatulog? Paano ako naanod mula sa kagubatan ng 10,000 hayop patungo sa malungkot na islang ito? Masarap lang mabuhay, kahit paano siya naanod dito. Elsa, Bella, Sally, kumusta na kayo? At si Sarah, kuya tiya niya, nakatakas ka na ba sa Beast Forest? Ako talaga gusto kong makipagbalikan sa inyo.
Ang prioridad ay ang lisanin ang malungkot na islang ito, alam ng Diyos kung saan ito at kung gaano kalayo ito mula sa pinakamalapit na kontinente. Sa sandaling iyon, mahinang tumawag ang batang babae sa tabi ni Lance, "Hoy, ano ang pangalan mo?" Hello? Salamat sa pagligtas sa akin, salamat, ang pangalan ko ay Lance. Si Lance ay abala sa pagbabalik sa kanyang katinoan at nagpasalamat sa dalaga. Ang aking ama ang nagligtas sa iyo, hindi ako, siya nga pala, ang pangalan ko ay Susan, 18 taong gulang ako, at ikaw. Ilang taon ka na? Oh, ako? Parang, 22, sa tingin ko. Hindi siguradong sabi ni Lance, dahil hindi alam ni Lance kung gaano siya katagal nakatulog, at naramdaman ni Lance na maaaring mahigit 6 na buwan na iyon, sapagkat palagi niyang nararamdaman ang haba ng 1 siglo na ang lumipas. Pero sa itsura mo, hindi ka mas matanda sa akin, 17 or 18 years old ka pa lang. Nako, paano kaya iyon? Talaga, kung hindi ka naniniwala sa akin, kunan mo ng litrato sa tubig. Sige, Sutichin, salamat, pwede mo ba akong iwan? Mabuti. Si Susan ay lumayo, at si Lance ay nakaupong mag-isa sa dalampasigan, iniisip kung ano ang iisipin, palaging napakaraming dapat isipin pagkatapos ng mahabang pagkakaidlip. Ang iniisip ni Lance ay kung paano babalik. Gayun din, si Igor at ang kanyang asawa, si Cherry Socora at ang kanilang pagkamatay, ang paghihiganting ito ay ipaghihiganti. Nangako si Lance na maghihiganti siya sa mga mersenaryo ng hari, ang pinuno ng mga mersenaryo ng hari, hindi ba't mayroon siyang higit sa 100 kapatid. Dahil hindi man lang niya pinahalagahan ang mga kapatid ng ibang tao, wala siyang karapatang magkaroon ng mga kapatid, nangako si Lance na isa-isa niyang papatayin ang kanyang mga kapatid, at sa wakas, papatayin siya mismo. Naikuyom ni Lance ang kanyang mga kamao ng palihim. Gayunpaman, si Lance ay nakaramdam ng matinding takot nang maalala niya ang kanyang lakas, ang kanyang makapal na kutsilyo sa kusina. Si Lance ay nakaramdam ng matinding takot ngayong naisip niya ito ay masyadong malakas, halos karaniwan, hanggat ang kutsilyo ay nasa labas. Ito ay tiyak na masira sa 2 hati, bago pa makapag-react ang kalaban, kadalasan ay nasa 2 hati na ito. Sa totoo lang, si Lance ay hindi pa nakakita ng ganoon kalakas na talam, at sa loob niya, si Lance ay hindi makaisip ng anumang hakbang upang harapin ito, kahit ang kanyang ghost will resolve ay hindi ito makaiwas, ito ay parang pagpatay. Layunin na naiintindihan ng mga kapangyarihan ng Ancestor Realm na iyon sa kanyang nakaraang buhay. Teka! Biglang umupo si Lance mula sa dalampasigan. Sure kill intent. Must pull. That King's mercenary leader, that King technique of his, hindi ba, ang ideya ng tiyak na kamatayan. Ito ay hindi dahil sa talam sa lahat, ngunit, sa halip, ang ideya ng a sure kill. Heavens, ito ay isang martial idea na tanging isang Master Realm powerhouse lang ang makakaintindi. Don't tell me it's true. Nagulat si Lance, kung hindi dahil sa biglaang pag-iisip ng Ancestor Realm, gagawin niya hindi nag-react. Nakaramdam ng kakilakilabot si Lance para sa talento ng mersenaryong pinuno ng haring iyon, at naramdaman pa niya na hindi niya magagawang maghiganti. Hindi ito napagtanto ni Lance sa sandaling ito, ngunit sa katunayan, naintindihan din niya ang ideya ng tiyak na kamatayan. 966. Tanging ang Zhongxi Realm powerhouses ang makakaintindi sa pagpatay na layunin ang pagpatay na layunin ang pinaka-nangingibabaw na katangian ng Zhongxi Realm powerhouses ang pinuno ng mersenaryong grupo ng hari, paano ito posible? Nadama ni Lance na walang pag-asa na naghiganti, ngunit siya ay labis na nalungkot. Hindi, dapat siya ay talunin, kung naiintindihan niya ang dapat patay na layunin, kung gayon bakit hindi ako? Kaya ko rin. Maya-maya lang, may sumigaw mula sa malayo, hindi maganda, tatay, nanay, darating na naman ang hayop sa dagat. Ibinaling ni Lance ang kanyang ulo upang makita na may isang hayop sa dagat na paparating sa dalampasigan sa di kalayuan, at ang batang babae na tinatawag na Susan ay tumatakbo patungo sa kubo na pawid.
Ang Sea Beast ay hindi malakas, isang napaka-ordinaryong Sea Beast, ngunit gayunpaman, ito ay sapat na upang kainin ang Susan. Ang mangkok ng dugo ay nasa ibabaw na ng ulo ni Susan. Kumurap si Lance at pumulot ng isang shell mula sa lupa. Swoosh! Inihagis ito ni Lance shell, at may pakiramdam sa loob ni Lance na maaari niyang hatiin ang halimaw sa kalahati. Dahil sa pakiramdam na ito, ang shell, batay sa panloob na dapat pumatay, na intensyon ni Lance, ay talagang nasira ang hayop na iyon sa kalahati. Bang! Ang hayop sa dagat na nahati sa kalahati ay gumuho. Napatingin si Susan kay Lance nang may pagtataka. Namangha si Lance sa sandaling iyon, naramdaman na lang niya sa loob na kaya nito, at ito ay totoo. Ito. Natigilan si Lance doon. Pagkaraan ng ilang segundo, si Lance ay bumantong hininga, hindi ba't isa lamang itong ideyang dapat patayin? Kailan ko naintindihan ang ideyang dapat patayin? Dumating ang mga magulang ni Susan mula sa gilid ng bubong na pawid, may hawak na mga sibat at tinidor, at nagulat sila nang makitang nahati ang hayop sa dagat. Kinuha ni Lance ang isa pang shell, technically isang shell fragment. Tumingin si Lance sa puno ng nyog sa tabi ng kubo na pawid. Si Lance ay walang katulad na sigurado na kaya niyang patayin ang puno ng nyog na iyon. Swoosh! Ang fragment ng shell sa kamay ni Lance ay tumaas. Wow! Sa isang kisap mata, ang puno ng nyog, na 7 o 8 metro ang taas, ay nahati sa kalahati ng fragment ng shell ni Lance. Wow! Natigilan si Susan at ang kanyang mga magulang. Kaya hindi siya isang ordinaryong tao tulad natin, isa siyang eksperto. Sabi ng ama ni Susan. Pare, siya ba ang lagi mong sinasabi, isang martial arts expert? O ano? Well, tapos, siya at ako, we still make a pair. Sabi ng tatay ni Sovereign, ang mga tao ay dalubhasa, dapat may paraan para makaalis dito, hindi na nila kailangang narito para bumuo ng mga tao kasama natin. Oh! Nawala sandali si Susan Constantine. Ngunit masayang-masaya ang ama ni Susan, kung talagang may paraan si Lance para makaalis dito, makakauwi na rin siya, kaya napakasaya niyang tumakbo sa Lance. At si Lance ay nasa estado ng euphoria. Totoo naman, naintindihan ko talaga ang killing intent, ano ang naranasan ko na hindi lang ako umangat sa aking kaharian, pati na rin ang aking katawan, naintindihan ko pa ang layunin ng pagpatay. Bagamat walang maramdaman si Lance pagkatapos ng kanyang pagbabalik sa espiritu, napakasaya pa rin niya. Kilalanin ng senior, hindi ko alam na ang senior ay isang malakas na martial artist, kung nasaktan kita, patawarin mo ako. Ang ama ni Susan ay abala. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, hindi na kailangang maging magalang. Senior, malakas kang martial artist, kaya siguradong may paraan ka para umalis dito. Sabi ni Lance, hindi imposible na manatili ako dito, kaya hindi ako sasali sa binanggit mong plano ng manmaking, hahaha. Natatawa si Senior, saan ba may qualifications ang anak ko para bumuo ng tao kasama ka? Nagtanong si Lance, 20 taon ka na naanod sa islang ito, hindi mo ba naisip kung paano umalis? Ito ay hindi isang paraiso kung saan paminsan-minsan ay lumilitaw ang mga hayop sa dagat. Hindi ko itatago sa senior, sinubukan kong gumawa ng mga barko, pero, muntik na akong mamatay, dahil may mga sea beast sa dagat, kaya, hindi na ako nangangahas na makipagsapalaran at dito na ako nakatira. Ngunit, paminsan-minsan, mayroon pa ring mga hayop sa dagat na dumarating sa pampang, ngunit, maaari tayong magtago sa silong at maging ligtas. Naghukay kami ng silong sa ilalim ng kubo na pawid. Ngumiti si Lance, kung gayon, simula bukas, gawin mo ang bangka at sabay tayong aalis sa islang ito. Good. Tumango ang ama ni Susan sa sobrang pananabik. Saan ang iyong bayan? Nakikita ko na ang iyong hitsura ay katulad ng sa akin, kaya dapat ay mula ka sa ilang mga bansang nakapalibot sa North Empire. Sabi ni Lance. Si Senior ba ay miyembro ng North Empire? Oo. Masyadong nagkataon lang, galing ako sa Glazed Country, katabi ng North Empire ang Glazed Country natin.
Talagang nagkataon lang, hindi naman ako estranghero sa Glazed Kingdom, pumunta ka at mag-abala. Oo, Senyor, magpuputol ako ng mga puno at gagawa ng bangka. Manam. Pagkatapos ng isang buwan ng pagsusumikap, ang ama ni Susan sa wakas ay nakagawa ng isang bangka na 10 metro ang haba, at hanggat hindi sila nakatagpo ng anumang mga hayop sa dagat, o isang malaking tsunami, ang pagtawid sa karagatan ay hindi isang malaking problema. Nang handa na ang lahat, nagsimula na silang umalis sa isla. Ang 3 miyembro ng pamilya ni Susan ay tumingin sa kubo ng pawid ng isla na may matinding damdamin, at sa wakas, sumakay sa bangka upang umalis. Sa husay sa martial arts ni Lance, ang maraming sea beast na nakatagpo nila ay niresolba ni Lance, at kahit anong sea beast ang lumitaw, kahit na may bundok sa kanila, hindi sila masusugatan sa harap ng eksperto ni Lance. Noon lamang napagtanto ng 3 miyembro ng pamilya ni Susan kung gaano sila kaswert na nakilala nila ang isang makapangyarihang eksperto, na ipinadala lamang ng langit upang iligtas sila. Ang mga kasanayan sa martial arts ni Lance ay talagang napakalakas, at siya ay nasa tuktok ng Unity Realm Perfection at naiintindihan ang layunin ng pagpatay. Bilang karagdagan, ang Herculean strength ni Lance ay may lakas na 150,000 Jin. Si Lance ay orihinal na gustong magsanay ng higit pa, ngunit nalaman niya na ang Herculean Divine Power ay naisagawa na sa sukdulan, hanggang sa tuktok. Ang maabot ang 150,000 Jin sa isang suntok ay lahat dahil si Lance ay gumawa ng maraming kababalaghan sa mundo, kung hindi, ito ay magiging 100,000 Jin, isang kapangyarihan na nasa pinakamataas na antas ng Herculean Divine Mercy. Matapos ang pag-anod sa dagat sa loob ng 10 araw, wow! Ang tunog ng isa pang hayop sa dagat ay bumangon mula sa dagat. Hindi ginamit ni Lance ang layunin ng pagpatay sa pagkakataong ito, ang mga may labis na hangarin sa pagpatay ay magdudulot din ng kahinaan, kung hindi ito isang malakas na kaaway, hindi na ito kailangan. Boom! Tumalon si Lance, at bumaril ang kanyang buong katawan patungo sa hayop sa dagat, pinasabog ito ng 150,000 kilo ng kapangyarihan. Ang hayop sa dagat ay tumaob sa karagatan, pagkatapos ay nawala at tumakas. Tumapak si Lance sa ibabaw ng dagat at lumipad pabalik sa barko. Tiningnan ni Susan si Lance na may mga mata na puno ng pagkahumaling, pagkatapos panoorin ni Lance ang lahat ng mga hayop sa dagat sa nakalipas na 10 araw, ang damdamin ni Susan para kay Lance ay lumakas at lumakas, napakalakas na imposibleng pigilan sila. 967. Senior Damon, 10 araw na tayong inaanod sa dagat, kailan talaga tayo makakakita ng lupa? Huwag mo akong tanungin, hindi ko alam, bagamat 10 araw na tayong inaanod sa dagat, baka hindi tayo masyadong malayo sa islang iyon, lumutang ka hanggang sa makakita ka ng lupa. Sa gabi, natutulog si Lance sa likurang cabin ng barko. Ang buong barko, 3 cabin lahat, unahan at likod, at sa gitna nito ay inookupahan ni Susan. Knock knock knock. Kuya Lance, natutulog ka na ba? May kumatok sa pinto ng cabin ni Lance, at binuksan ito ni Lance, at tumayo si Sovaldi sa labas. May problema. Ate Susan. Kuya Lance, pwede ba akong pumasok? Kumunat ang noo ni Lance, napakaliit ng cabin, kasing laki lang ng kama, ngunit tumango pa rin si Lance. Umupo si Susan sa cabin. Ate Sue, gabi na, bakit gising ka pa? Hindi makatulog, maingay ang parents ko. Oh! Bahagyang ngumiti si Lance, alam ni Lance na ang tunog ng popong ay nagmumula sa bow cabin ng barko, at hindi pa, tila hindi nila ito matiis ng higit sa 10 araw. Kuya Lance, maglaro din tayo ha. Play what? Nalilito si Lance. Sinabi ni Susan, kapareho ito ng nilalaro ng aking mga magulang. Lumubog ang mukha ni Lance, itong Susan, medyo masyadong direkta. Ate Sue, mangyaring magkaroon ng respeto sa sarili. Ano ang respeto sa sarili? Lumaki ako sa isla at hindi ko alam ang maraming bagay. Lumabas ka. Kuya Lance, masaya daw sabi ng nanay ko, magsaya naman tayo. Get out. Medyo malakas ang boses ni Lance.
Namumula ang mga mata ni Susan at mukhang labis siyang naagrabyado. Si Susan ay lumaki sa isla, at mula nang siya ay isinilang, 3 tao pa lang ang kanyang nakilala kasama si Lance, kaya natural na ang kanyang pag-aaral ay hindi gaanong komprehensibo, kaya naman tila hindi siya masyadong nakakaintindi sa sarili. Kuya Lance, bakit? Dahil Kung Fu Master ka. Pero ang sabi ng mga magulang ko ay ganoon din ito sa sinuman. Lumabas ka, pwede ba? Huwag mong hayaang mapunit ko ang iyong mukha. Sutra, akala ko noong una ay isang napaka-inosenteng batang babae ka, ngunit ang nararamdaman ko ngayon, ikaw ay tulad ng isang primitive, inosente tulad ng isang primitive, na may walang kahihiyan. Kuya Lance, hindi ko masyadong naiintindihan ang mga salita mo, natatakot ako na ilang araw na lang, nasa baybayin na tayo at hindi na tayo magkikita pa, kaya naman gusto kitang paglaruan Lumabas ka! Sigaw ni Lance. Sa sandaling iyon, ang mga magulang ni Susan ay dumating sa takot, hindi pa man lang nakabihis. Susan, anong ginagawa mo? I'm sorry, Senior Damon. Wala namang sinabing masama ang anak ko sa iyo, pasensya na, lahat ng ito ay dahil hindi ko siya napag-aralan ng mabuti. Sinabi ni Lance, wala lang, hayaan mo siyang bumalik, huwag mo akong abalahin kung ayos ka lang, gusto kong magsanay. Mabuti. Kinaladkad si Susan at sinampal ng kanyang ama, tumingin si Susan kay Lance nang may pag-aalala, tila hindi niya alam kung ano ang mali. Isinara ni Lance ang pinto ng cabin, itong si Susan Constantine, okay na ang paglaki, sa kasamaang palad, masyadong inosente, pabalik sa lipunan ng tao, kailangan din itong iturol ng maayos, kung hindi, tulad ng primitive na tao, ang kalsada ay nakilala ang magandang opposite sex. On the spot para gumawa ng ganoong uri ng kahilingan, masyadong masama. Si Lance ay nagpatuloy sa pag-anod sa dagat sa loob ng 1 buwan. Ang buwan ng pag-anod ay talagang napaka-boring, at kung minsan, si Lance ay talagang nakaramdam ng pananibik kapag nakita niya ang paraan ng pag-awit ni Susan ng kanyang puwitan at paglalakad. Siyempre, bukod sa pagkabagot, ang pinakadakilang tagumpay ni Lance ay ang paghakbang niya mula sa rurok ng Unity Realm Perfection patungo sa unang antas ng Unity Realm Perfection. Gustong-gusto ni Lance na makahanap ng taong magugupitan ang kanyang ngipin. Tulad ng para sa iba pang martial arts, si Hercules ay sinanay sa tuktok. Ang dating Dragon Descending Sword technique ni Lance at God Killing Saber technique, sa kabila ng paulit-ulit at tuloy-tuloy na pagsisikap ni Lance na pataasin ang kanilang kapangyarihan, ay malapit nang makapture sa level na ito, at anumang karagdagang improvement ay magiging napakaliit lamang. Sa katunayan anumang martial art, pagkatapos ng pagsasanay sa antas na ito ay nasa pinakamataas na antas, at kung sino ang mas nakakaunawa sa martial idea ay mas malakas. Sa wakas, pagkatapos ng 42 araw ng pag-anod sa dagat, nakita ni Lance ang anino ng isang bundok na malabong nakikita sa malayo. Nakakita na kami sa wakas ng lupa. Sabi ni Lance. Wow! Nakarating na din tayo sa wakas, mamamatay na ako sa uhaw kapag hindi na tayo muling lumapag. Tuyong labi na sabi ng ama ni Susan, dahil nainom na ang sariwang tubig na dala niya, at ang tubig dagat ay lahat. Asin, kaya maaari lamang siyang umasa kay Lance upang patayin ang mga hayop sa dagat at pagkatapos ay inumin ang kanilang dugo, upang mapunan muli ang kanyang pisikal na pagkakakilanlan, kung si Lance, ang manggagamot, ay wala roon, at iniinom nila ang dugo ng mga hayop sa dagat. Araw-araw, malamang ay hindi na makayanan ng kanilang mga bitoka at tiyan. Sa wakas ay dumaong ang barko. Dumating sila sa isang lugar sa hindi kilalang imperyo. Hello? Anong lugar ito? Nerves. What are you doing here anywhere? Naiinis na sabi ng dumaan na iyon. Hindi nagabala si Lance na magsalita ng walang kaparerekon, gumamit ng hypnosis at nagtanong, anong imperyo ang lugar na ito? Ito ang White Luo Kingdom. White Luo Country, saan may eroplano dito? Ano ang eroplano? Si Lance ay natigilan kaya hindi niya alam ang tungkol sa eroplano. Gaano kalayo ang lugar na ito mula sa Forest of 10,000 Beasts? Muling tanong ni Lance. Ano ang Forest of 10,000 Beasts?
Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ni hindi niya alam ang tungkol sa Forest of 10,000 Beasts, tila napakababa ng taong ito, mas mabuting humanap ng malakas na lalaki at humingi ng direksyon. Saan mahahanap ang isang malakas na tao? Walang pag-aalinlangan, syempre ito ay upang pumunta sa palasyo ng White Luo Kingdom. Sa kasalukuyang lakas ni Lance, malamang na kaya niyang i-spike ang hari ng White Luo Kingdom, na napaka-atres, tiyak na ito ay isang maliit na imperyo, at ang hari ay hindi dapat maging mas malakas. Dinala ni Lance ang 3 miyembro ng pamilya ni Susan ng direkta sa palasyo ng White Luo Kingdom. Kahit ang palasyo ay maliit, ito ay talagang isang maliit na lugar. Hintayin mo ako dito, magpapadala ako ng maghahatid sa iyo kapag tapos na ako. Sige, salamat. Lumipad si Lance sa palasyo at pinalabas ang kanyang chi, at hindi nagtagal, lumipad palabas ang isang lalaki sa tuktok ng pagtatapos ng Unity Realm. Nang makita si Lance, natigilan muna siya, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, "Meet Senior. Ikaw ang hari ng Bailuo Kingdom." "Oo, pumunta si Senior sa aking Bailuo country, hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Ang aking Bailuo country ay isang maliit na bansa lamang, ang pangatlo sa huli sa mundo, at ito ay mahirap at atresado, at malapit sa dagat kung saan naroon. Maraming mga hayop sa dagat, wala talagang hinaharap. Sasabihin sa katotohanan, mayroong isang henyo sa aking Bailuo country na nakapasok na ngayon sa United Nations, at ako ay napakalapit na kaibigan sa kanya, maaaring hilingin ng nakatatanda na maingat na isaalang-alang kung ano man siya gustong gawin." Ngumuso si Lance, pagpasok sa United Nations, natatakot ako na hindi ito sapat para sa isang kamay. Ang hari ng White Luo Kingdom ay pumuti, ang henyong iyon na pumasok sa United Nations ay nasa ikalawang antas na ng Unity Realm, ngunit hindi sapat para sa kanya na magkaroon ng isang kamay. Iyon huling yugto ng Unity Realm, kung hindi siya naging interesado sa White Luo Kingdom, natatakot ako na ang White Luo Kingdom na ito ay nagbago ng master. 968. Sinabi ni Lance, "Sa tingin mo gusto kong nakawin ang iyong Bailuo Kingdom? Hindi mo naintindihan, wala akong interes, kahit na sa tumataas na powerhouses ng sarili mong bansa, pabayaan mo na lang ako, dumadaan ako sa lugar na ito at gustong makahanap ng isang lugar na pahingahan, inaasahan ko rin na ikaw ang mag-aayos para sa akin, mayroon din akong 3 kaibigan, na nasa labas ng palasyo, nagpadala ka rin ng isang tao upang dalhin sila." Halos nag-uutos ang tono ni Lance, ngunit ang hari ng puting luo. Lubhang gaman ang loob ni Kingdom. "Nakikita ko, ngunit ito ay bastos ng Junior, Senior please, isang karangalan para sa aking bansa na pumunta sa aking White Luo Kingdom, mangyaring." Walang humpay na lumipad si Lance sa bulwagan ng palasyo, at agad na nag-utos ang hari na bumaba upang ayusin ang lahat para kay Lance. Agad na lumabas si Lance at naligo at nagpalit ng malinis na damit, sa katunayan, si Lance ay hindi nagpapasa ng damit, mga balat lamang ng hayop sa kanyang baywang, kaya ang hari ng White Luo Kingdom, nakita si Lance na nakasuot ng ganoon. Mababa, sa kanya lang may isip na gusto siyang bugbugin ni Lance. Pagkatapos maligo, tinanggap ni Lance ang imbitasyon sa pinakadakilang mga handaan, kasama ang 3 miyembro ng pamilya ni Susan. Sa piging, ang hari ng Bailuo Kingdom ay magalang na nagbuhos ng alak at nag-ihaw. Matapos mapuno si Lance, nagtanong siya, gaano kalayo ang White Luo Kingdom mula sa Forest of 10,000 Beasts? "Ano, ang Forest of 10,000 Beasts? Don't tell me hindi mo alam." Pagbibiro ni Senior, syempre alam ko ang 10,000 Beast Forest, napakadelikadong lugar, ang mga halimaw ng 10,000 Beast Forest ay hindi mas mahusay kaysa sa mga Sea Beast, napakabangis nila. "Don't give me that far. I'm only asking you, gaano kalayo ang Forest of 10,000 Beasts?" Back to Senior, hindi ka masagot ni Senior dahil, hindi pa nakakapunta si Senior sa 10,000 Beast Forest. "Ano? Hindi ba malapit dito ang Forest of 10,000 Beasts?" "Kahit hindi malapit, hindi naman masyadong malayo." "Senior, ang Forest of 10,000 Beasts ay nasa dulong hilaga, napakalayo nito, bakit sasabihin ng Senior na napakalapit?"
Naguguluhan si Lance, ang huling alaala niya ay nasa Forest of 10,000 Beasts, kaya bakit siya tatakbo sa isang isla na malayo? Tila marami na talagang naranasan si Lance pagkatapos ng pagbabalik ng espiritu, hindi nakapagtataka na naramdaman ni Lance sa sandaling magising siya na may mahabang panahon ng isang bagay sa kanyang alaala, at mayroong isang napakahalagang tao o bagay. Hindi rin alam ni Lance kung bakit tuluyang malilimutan ang mga bagay na naranasan niya pagkatapos ng pagbabalik ng espiritu. Maliban kung, ang Lance pagkatapos ng pagbabalik ng espiritu ay ganap na naiiba sa normal na Lance, kahit na ang buong tao ay iba, na parang sila ay isang katawan, dalawang magkaibang tao. Kung gayon, gusto kong maglakbay sa North Empire, paano ako makakarating doon? Tanong ni Lance. Ang North Empire? Minsan na akong nakapunta sa North Empire, ito ay nasa dulong silangan, sa kasamaang palad, wala kaming anumang eroplano sa Bailuo Kingdom, kung gusto ng senior na pumunta sa Bailuo Kingdom, ako iminumungkahi na ang senior ay magtungo muna sa isang kalapit na lugar na tinatawag na Purple Mountain Empire, kung saan may mga eroplano, bagaman maaaring walang direktang koneksyon, ngunit kahit papaano ay maaari nating lapitan ito ng dahan-dahan. Okay. Thank you sa hospitality mo. You're welcome. Nakapaghanda na ako ng sapat na mga dilag para sa senior sa gabi, mangyaring huwag kang mahiya at magsaya. Sinabi ni Lance, hindi na kailangan. Why not? Truth be told, 18 years old pa lang ang mga dilag na inihanda ko para sa senior, at puro katawan pa rin sila, baka bumalik si senior sa kanyang tirahan para tingnan sila, tiyak na masisiyahan ang senior ay isang pinarangalan na panauhin ng aking Bailuo Kingdom. Hindi na kailangan. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Lance, kahit na ang katawan ni Lance ay talagang sabik, hindi ito kailangan ng puso ni Lance. Bumalik si Lance sa kanyang lugar at nakita ang 18 magagandang babae, na nakatayo sa isang hilera, sa pintuan. Ang 18 dilag na ito, nagliwanag din ang mga mata ni Lance sa unang tingin na nakita niya, talagang maganda. Ang hari ng White Luo Kingdom ay hindi nagsinungaling at talagang tinatrato si Lance bilang ang pinakadakilang panauhin. Gustong ibuka ni Lance ang kanyang bibig at palayain sila, ngunit tila ipinagkanulo ng kanyang katawan ang kanyang puso. Phew! Bumantong hininga si Lance at sinabing, isuot mo lahat ng damit mo. Ang 18 dilag na ito, lahat ay nakasuot lamang ng 3 puntos, na may magandang katawan at magandang mukha, ay mukhang nasa awa ng mga kaayusan ni Lance, napakakapansin-pansin, hindi nakakagulat na ayaw pumasok ni Lance, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang 18 dilag ay hindi nakinig sa mga salita ni Lance, lumakad papunta kay Lance, pinalibutan si Lance sa gitna, na parang sanay na sanay, hinahawakan ang mga tainga, hinawakan ang mga braso, dinidilaan ang mga tainga, napaka-propesyonal. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, napaka-propesyonal, talagang malinis pa rin ang katawan. Dahil sa curiosity, agad na kinuha ni Lance ang pulso ng isa sa kanila, at nalaman niyang buo talaga sila, ngunit, hindi naniwala si Lance, at sinubukan. Sila ay mas malalim pa sa ilalim ng kanilang pusod, na nagsiwalat ng katotohanan, sila ay mababaw lamang na dalisay, sa katunayan, sila ay dumaan na sa mga buhangin, lahat sila ay mahusay na sinanay, ngunit sa pamamagitan ng paghihip ng ilang uri ng gamot, sila ay maaaring maging buo. Ang haring Bailuo na iyon, nakikisali sa isang maliit na panlilinlang. Gamit ang kanyang kamay, sinabi ni Lance, umalis ka kaagad, huwag mo akong pilitin. Oo. Noon lang nagmadaling umalis ang 18 dilag. Si Lance ay hindi nagalit sa ganoong maliit na panlilinlang ni Haring Bailuo, lalong hindi naghahanap ng gulo sa kanya, kahit na ang mga dilag na ito ay mga impostor, sila ay kahit isang piraso ng sigasig ng mga tao. Nanatili si Lance sa White Luo Kingdom sa loob ng 2 araw, nagpahinga ng husto, at pagkatapos ay naghanda na umalis. Sinundan din siya ng 3 miyembro ng pamilya ni Susan sa kalsada.
Sumakay ng bangka patungo sa isang lugar na tinatawag na Purple Mountain Empire sa kalapit na kontinente. Ang Purple Mountain Empire ay hindi kalayuan sa White Luo Kingdom, at halos 5 araw lang itong biyahe sa bangka. Ang barkong ito ay ipinadala pa rin mismo ng hari ng Bailuo upang makita siya, kumakain at umiinom ng mabuti sa daan, at ito ay magkaiba sa barko na kanyang ginawa noon. Pagkaraan ng 5 araw, sa wakas ay dumating si Lance sa Violet Mountain Empire. Pagdating niya sa daungan ng Purple Mountain Empire, nakita agad ni Lance ang maraming modernong bagay. Ang lugar na ito ay mas parang isang modernong bansa, kaya lang, medyo mababa ang antas ng modernisasyon. Mga 50 taon na ang nakalipas, ang North Empire. Diretso rin si Lance sa imperial na kabisera ng Purple Mountain Empire, dahil sila ay nasa imperial na kabisera sa sandaling sila ay lumapag, at dahil sila ay nakarating sa imperial na kabisera ng Purple Mountain Empire, natural na kinakailangan na magbayad ng isang pagbisita sa palasyo ng imperial. Pansamantala, maaari ring makipaglaban si Lance sa malalakas na tao at subukan ang kanyang lakas. Si Lance ay nakatayo sa kalangitan sa itaas ng Purple Mountain Empire at pinakawalan ang kanyang lakas. Isang matandang may kulay abo ang nagmamadaling lumabas mula sa kailaliman ng palasyo. Itong matandang kulay abo, nakasuot ng napakagandang damit ng hari, ay may malakas at sapat na chi, at naabot na ang ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection. Ito ay isang antas na mas mataas kaysa sa kaharian ni Lance, ngunit hindi siya sineseryoso ni Lance. Dahil, mula sa unang pagkakataon na nakita siya ni Lance, si Lance ay may pakiramdam sa kanyang puso na si Lance ay maaaring patayin siya. Sa makatuwid, kung gagawin ito ni Lance, tiyak na ito ay isang tiyak na pagpatay, maliban kung mayroong isang bagay na hindi inaasahan ni Lance, o mayroong isang bagay na ang kabilang partido ay napakalalim na ang pakiramdam ni Lance ay mayroon. Nakalitaan ito. Nasaan ang batang lalaki na naglakas loob na ilabas ang iyong bastard chi sa aking Purple Mountain Empire? Nakita ng hari ng Purple Mountain Empire na ito ay isang Unity Realm Great Perfection unang antas, at nagalit, bagaman si Lance ay isang antas lamang sa likod. Sa kanya, ngunit sa antas na ito, pabayaan ang isang antas, kahit na sa pagitan ng parehong kaharian, mayroong oras na lubhang nagkakaiba, isang pagkakaiba ng isang antas, sa Unity Realm Great Perfection, ito ay isang napakalaking kakaibang pag-iral, isa na maaari niyang ganap na pumatay sa ilang segundo. 969. Tumingin si Lance sa hari ng Purple Mountain Empire na may bahagyang pagngisi sa kanyang mga labi. Naglabas ka pa rin ng mapang asar na pang-iinis, naghahanap ng kamatayan. Ang hari ng Purple Mountain Empire ay agad na naglabas ng isang pag-atake, sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang kamay, isang sandata na katulad ng isang guillotine na binaril kay Lance. Ang malagilatin na sandata na ito ay ginawa rin sa sukdulan, halos pumatay ng mga tao 100 metro ang layo. Kung ito ay isang tagalabas, natatakot ako na hindi ito madaling makitungo. Kahit na ito ay si Lance, sa sandaling ipinadala niya ang guillotine, si Lance ay biglang nakaramdam ng isang malaking nakakatakot na puwersa. Buzz! Agad na ipinadala ni Lance ang kanyang talam, na nagpuntirya sa dugo na patak na iyon. Ang puso ni Lance ay nakaramdam din ng tiyak na kamatayan patungo sa nagmamadaling patak ng dugo, na nangangahulugan na ganap na napigilan ni Lance ang patak ng dugo na iyon. Dang! Pagkatapos ng tunog ng mga spark na nagsasalpukan sa ginto at bakal, nahati sa dalawa ang guillotine weapon ng kalaban, at lahat ng pag-atake ay agad na nawala. Nakita ng hari ng Purple Mountain Empire ang kanyang sandata na naputol sa kalahati, ang kanyang mukha ay pumuti habang ang isang subo ng dugo ay bumulwak. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ng napakalakas na panloob at mental na lakas upang manipulahin ang sandata, at ang biglaang pagkagambala. Naging sanhi ng pagkagulo ng dugo at chi. Hindi mo talaga ako kalaban, huwag kang gumawa ng hindi kinakailangang sakripisyo. Sabi ni Lance, hindi sinasadya ni Lance na patayin siya. Sino ka? Anong gusto mo? Sabi ng hari ng Purple Mountain Empire sabay punas ng dugo sa gilid ng bibig. Dumaan ako dito at gusto kong pumunta sa North Empire, gusto kong mag-ayos ka na magpadala ng eroplano para dalhin ako sa North Empire.
Paatras pa rin ang mga eroplano ng ating bansa, imposibleng ganoon kalayo ang kanilang paglipad, at saka, kahit ang mga pinaka-advanced na eroplano ay hindi makakalipad ng ganoon kalayo. No harm done, get me as far as you can. Besides, we need a night's rest and we're left tomorrow, para ma-set up mo ako, may 3 pa akong kaibigan, 4 lahat. Hindi kanina. Ngumuso sa depresyon ang hari ng Purple Mountain Empire, sa katunayan ay walang silbi para kay Lance na sabihin ito ng mas maaga, hindi siya dinurog ni Lance sa kanyang lakas, paano niya aalagaan si Lance? Hindi nag-abala si Lance na abalahin siya, gayunpaman, gumabi na at nanatili sa Purple Mountain Empire. Siyempre, ang hari ng Purple Mountain Empire ay hindi kasing galang ng hari ng Bailuo Empire, na nag-entertain kay Lance at nag-ayos pa ng magagandang babae at iba pa, ngunit hayaan lang ang mga tao sa ibaba na aliwin siya nang hindi lumalabas ng personal. Sumabay sa alak. Walang pakialam si Lance, tutal, hindi naman kami magkakilala. Gayunpaman, ang hari ng Purple Mountain Empire ay hindi masyadong nakakaintindi sa sarili, kung ito ay ibang tao, kailangan niyang tretuhin ka ng mabuti. Kinabukasan, sumakay si Lance sa isang espesyal na eroplano, na inayos ng Purple Mountain Empire, upang lumipad sa isang imperyo na tinatawag na Abelja, at pagkatapos ay muling lumipat ng eroplano, papalapit sa kanyang patutunguhan hakbang-hakbang. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang eroplano sa Abelja, at pansamantalang bumaba sa eroplano si Lance at ang 3 miyembro ng pamilyang Sobyet. Paglabas ng airport, pumunta si Lance sa ticket hall at tinanong ang konduktor, may flight ba papuntang North Empire? Paumanhin, ngunit wala kaming diplomatikong relasyon sa infamous empire. I see. Kaya pupunta ako sa North Empire, saan makakarating ang eroplano mo sa pinakamalapit? Tanong ni Lance Damon. Titignan ko. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ng konduktor, bawat buwan, mayroon kaming 5 flight papuntang Lucid Empire. Mabuti, tulungan mo akong bumili ng 3 tiket sa Lucid Empire kaagad. Paumanhin, mayroon lang kaming 5 flight sa isang buwan, 1, 6, 12, 18, at 25. At anong araw ngayon? Ngayon ay ika-10 ng Setyembre, XX23. Nagulat si Lance, nagbibiro ka. Sir, may pila sa likod? Kung ayaw mong bumili ng tiket, pwede bang umalis ka na? Sabi nung tindero ng tiket. Nagulat si Lance. Ngayon ay ika-9 ng Hulyo XX23. Naalala ni Lance na noong pumasok siya sa Forest of 10,000 Beasts, ito ay ika-25 ng Hunyo noong XX21. Oh my God, 2 taon na ang nakalipas mula noong pumasok ako sa Forest of 10,000 Beasts. Gulong-gulo ang utak ni Lance, kung ganoon nga, 23 taong gulang na si Lance sa taong ito. Pakiramdam ni Lance ay nilaktawan niya 2 taon ng sunod-sunod, at ang 2 taon sa pagitan ay napakasakit. Senior Damon, okay ka lang ba? Ang ama ni Soberano ay abala sa pagtatanong. Wala lang, the last thing I remember is, June of XX21, but now, it's actually 2 years later. Senior? Nung nahanap ka namin sa isla, kalahating taon ka ding tulog bago ka magising, pero 2 taon na pala ang nakalipas. Kalimutan mo na, ngayon hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin sa 2 taon na yun, umuwi muna tayo, kapag nahanap na natin ang mga kapatid ko malalaman natin ang nangyari sa akin. Agad na pumunta si Lance upang bumili ng 2 tiket para sa ika-12 sa glazed na bansa, ngunit sa kasamaang palad, dahil wala siyang pera, ginamit niya ang enchantment para bilhin ang mga ito. Sa mundong ito, kung ordinaryong tao ka, mahirap bumili ng tiket ng walang pera o ID, pero kung malakas kang martial artist, mas madali, tutal hindi naman tanga ang konduktor, at siguradong maging sapat na upang ibigay ito sa iyo, at hindi sisisihin ng mga nakatataas ang konduktor. Walang flight hanggang ika-12, at ngayon ay ika-10, kaya kinailangan ni Lance na manatili sa Abelgar Empire na ito sa loob ng 2 araw.
Ang Abelgar na ito ay isang medyo makapangyarihang imperyo, si Lance ay hindi gustong humanap ng hotel ng mag-isa, at ito ay nagkataong nasa kabisera ng Abelgar, kaya si Lance ay dumiretso sa palasyo ni Abelgar. Ang bawat imperyo ay may palasyo, ngunit hindi lahat ng palasyo ng imperyo ay klasikal, solemna, engrandi, may pulang pader na mga gusali, engranding bulwagan o anumang bagay na katulad nito. Gayunpaman, ang palasyo ni Abelgar ay nasa isang lambak, tulad ng isang sinaunang maliit na nayon, kung ito ay dahil ang maliit na nayon na ito ay tinitirhan ng maraming makapangyarihang tao, maaari talaga itong ituring na isang ordinaryong nayon. Direktang lumipad si Lance sa maliit na nayon na ito, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bahay sa pinakalikod ng maliit na nayon na ganap na itinayo mula sa kawayan, at mukhang kakaiba. Inilabas ni Lance ang kanyang chi, at hindi nagtagal, isang matandang lalaki na nakasuot ng makukulay na damit at isang sombrero ang lumipad palabas. Sa sandaling lumipad ang matandang ito, si Lance ay natigilan dahil, ito ay isang malakas na tao sa tuktok ng Unity Realm, isa sa 30 pinakamalakas na taluktok sa mundo. Si Lance ay walang kahit katiting na pakiramdam ng tiyak na kamatayan patungo sa siya, na nangangahulugan na ang tiyak na layunin ng kamatayan ni Lance ay hindi makakasakit sa kanya, at kung talagang gusto niyang lumaban, ang sitwasyong ito ay magiging lubhang mapanganib para kay Lance. Nais ding lumapit ni Lance at magpanggap na isang paghahambing, at nauwi sa pagsipa sa bakal na plato. Sino ka? Ang matandang iyon ay tila kalmado at walang intensyon na guluhin si Lance. Sinabi ni Lance, ginagalang ni Senior ang Senior. Hindi na kailangang magpakunwari, bigla kang sumulpot, matagal ka nang nabigo sa paghanga, at ngayon mo lang ako nakita ay nakaramdam ka na ng pagkamangha, sa halip ay nagpapasama sa akin. 970. Senior, patawarin mo ako, I'm sure Senior is one of the 30 peak Unity Realm great perfection in this world. I once had the honor of know the old master of the famous Sword Villa. The Senior's strength is still above the old master. Ano pagkawala ng respeto at paggalang? Kilala mo ang old Villa master ng sikat na Sword Mountain Villa? Oo. Sa kasamaang palad, patay na siya, walang patunay sa bibig, sa panahon ngayon, 29 na lang ang nakatuntong sa rurok ng Unity Realm, wala nang 30 pa, mas mabuting iulat mo ang pangalan mo. Ano? Patay na ang matandang master ng sikat na Sword Villa. Nagulat si Lance, paano naging posible, ibinalik ni Lance sa kanya ang Emperor Worm, paano siya namatay. You didn't even know. Who the hell are you? Kung hindi mo ibibigay ulit ang pangalan mo, don't blame me for not know how to treat guests. Si Lance ay abala na bumalik sa kanyang katinoan at sinabing, sabihin ang totoo, ang pangalan ko ay Lance, minsan kong natalo ang speechless sa sikat na Sword Villa, kaya naman nagkaroon ako ng karangalan na makilala ang matandang Villa Master. Nagulat ang isa pang matanda, Lance. Ang tanyag na Lance ba ang pumatay sa dalawang kapatid ng pinuno ng mga mercenaries ng hari? Ako kasi, hindi ko inaasahan na malalaman din ito ni Senior. Patay na si Lance? Ito ay isang bagay na alam ng mundo, 2 taon na ang nakalilipas sa Forest of 10,000 Beasts, si Lance ay sikat sa pagpatay sa dalawang kapatid ng pinuno ng mercenaryong grupo ng hari, ngunit siya rin ay pinatay. Sinabi ni Lance, imposible, ito ay tiyak na isang chismis. Ako ay malubhang nasugatan at pagkatapos ay nakatakas, kahit na ako ay namatay, ito ay hindi sa kanya. Oo. Well, hindi ako sigurado tungkol doon, gayunpaman, ang katanyagan ni Lance ay isang malaking sensasyon sa loob ng halos 1 taon, habang ikaw mismo ay nawala, lahat ay nagsabing patay ka na at pinatunayan ng Kang Blue Empire ang chismis. Patawarin mo ako Senior, nakalimutan din ni Senior ang nangyari pagkatapos nun, I have 2 years of memory loss. Paano mo mapapatunayan na ikaw si Lance? Ito, hindi ko mapapatunayan. Sinabi ng matanda, ang pinuno ng mercenaryong grupo ng haring iyon, nagawa niyang patayin ang matandang Panginoon ng sikat na Sword Villa, napakalapit na niya sa akin, at nagawa mong patayin ang kanyang kapatid sa ilalim mismo ng kanyang ilong, kaya kung kaya mong patayin ang tupang iyon sa lupa sa ilalim mismo ng aking ilong, ituturing kitang Lance. Og.
Tumingin si Lance sa lupa, at siguradong isang tupa ang kumakain ng damo. Tumango si Lance at sinabing, mabuti. Gawin mo. Ang hininga ng matanda ay nakalock kay Lance, at mapipigilan niya ang anumang paggalaw na ginawa ni Lance upang protektahan ang tupang iyon mula sa pagkamatay. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, patayin ang tupang iyon, minamaliit mo ako, kahit na ang lakas ko, sa palagay ko, ay hindi kasing lakas ng sa iyo, ngunit ang pagpatay sa tupang iyon, magagawa pa rin ito. Biglang lumipad pababa si Lance na may dalang kutsilyo, diretsyong tinutukan ang tupang iyon. Gayunpaman, sa parehong oras, isang malakas na momentum ang dumating kay Lance. Ang kutsilyong pinalipad ni Lance ay tila nabalot ng manggas, at ang manggas na iyon ay naputol na may biglang kalampag, at ang matanda ay natakot nang mawala ang isang braso niya, at ang kanyang damit. Kasabay nito, kinilabutan din si Lance, malinaw na pinatay ni Lance ang tupang iyon, gayunpaman, nakaharang pa rin ito, tila nakakatakot ang lakas ng matanda, na karapat-dapat sa 29 na Peak Unity Realm Grand Perfection. Naisip din ni Lance pabalik sa panahon sa kagubatan ng 10,000 hayop ng buhatin ng apoy na demonyo si Lance at ang iba pa habang tumatakas sila sa langit, lumipad din palabas ang pinuno ng mga mersenaryo ng hari ng may laslas, at sa huli, hinarang iyon ni Cherry Socorro. Pag-save ng ang lahat, sa sandaling ito, ang manggas ng matanda ay hamarang sa laslas ni Lance at iniligtas ang mga tupa, ito ay dapat na halos pareho. Kaya, ang ideyang dapat patayin ay hindi ganap na 100%, pati na rin ang kalaban. At ang matandang iyon, na hindi kapani-pani walang nakatingin kay Lance, ang kanyang sikat na Chenkun sleeve, ay, nakakagulat, nabasag ng isang slash ni Lance. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa pagpatay sa tupang iyon. Sinabi ni Lance, paumanhin, hindi ko pinatay ang tupa na iyon, hindi ko mapapatunayan na ako si Lance, maraming bagay tungkol sa wala, aalis muna ako. Hindi, naniniwala akong ikaw si Lance, dahil, sinira mo ang aking manggas ng Chenkon, na mas mahirap kaysa pumatay ng 100 tupa. Og! Nagulat si Lance, anong uri ng manggas ng Chenkon ang kanyang sirang manggas? Napakakaraniwan ng pakiramdam ni Lance. Lance, ikinagagalak kitang makilala, kung hindi ka tatutol, mangyaring maupo sa hamak na tahanan. Salamat, Senior, kung gayon si Junior ay tatanggapin. Sinundan ni Lance ang matanda at lumipad papasok sa bahay sa harap niya na puro kawayan. Lance, nasa unang antas ka pa lang ng Unity Realm Great Perfection, at nagawa mong basagin ang aking Chenkon sleeve sa isang slash, na karapat-dapat na maging isang kilalang espesyal na henyo, at karapat-dapat na mapatay ang Wesley Kings. Dalawang kapatid, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay tik na walang limitasyon. Sabi ng matanda. Sinabi ni Lance, ang pinuno ng King's Mercenary Group, ay ang kanyang tunay na pangalan na Wesley King. Hindi nakakagulat na tinawag itong mga mersenaryo ng hari, sa tingin ba niya, ang kanyang apelyido ay hari? Upang sabihin ang totoo, babalik ako sa trip nitong maghayganti sa kanya. Nako, baka hindi ka pa match sa kanya. Talaga. Hindi ko pa nasusubukan, who knows, tsaka, wala naman akong balak na atakihin siya sa umpisa pa lang, papatayin ko muna lahat ng kapatid niya bago makipagpormal sa kanya sa huli. Sabi ng matanda, ang pinuno ng mersenaryong grupo ng hari, napakalakas niya nandoon din ako para sa labanang iyon sa pagitan niya at ng matandang master ng sikat na sword Villa, noong mga oras na iyon, kahit ako ay maaaring walang tiwala na talunin siya, ang labanan na iyon ay tumagal ng 2 oras bago ang matandang master ng sikat na sword Villa ay natalo sa huli. Tanong ni Lance, Senior, sino ang mas malakas sa pagitan mo at ng old Villa master ng famous sword Villa? Nakarank ako sa ika-24 sa 30 Peak Unity Realms sa United Nations World, kaya dapat ay mas malakas ako kaysa sa kanya. Kung gayon, ano ang iniisip mo na hindi ako katugma sa pinuno ng mga mercenaries ng hari? Sa iyong kaharian, kahit na sinira mo ang aking Chenkun slave, ikaw ay nasa unang antas lamang ng Great Perfection pagkatapos ng lahat,
At mukhang ngayon ka lang tumuntong sa great perfection, kaya sa iyong kaharian, ikaw ay wala pa ring kapantay para sa kanya, at hanggat nakikipaglaban siya sa digmaan ng Atrision at momentum kasama mo, matatalo ka. Gayunpaman, malapit ka na sa kanya ng walang katapusan, kaya kung tumuntong ka sa ikalawa o ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, then you're bound to win, and even I can win. Of course, the premise is that he hasn't improvement in the slightest in the past 2 years. Si Lance ay medyo hindi nasisiyahan sa loob, babalik siya para sa paghihiganti, ngunit talagang sinabi niya na hindi siya isang kalaban. Gayunpaman, may punto ang matandang ito, ang kaharian ni Lance ay talagang isang maikling board sa sandaling ito, malalakas na lalaki laban sa malalakas na lalaki, anumang kahinahunan ay maaaring magdulot ng pagkawasak, naunawaan ni Lance ang layunin ng pagpatay, gayon din, ang pinuno ng mga mersenaryo ng hari. Naintindihan din ito, at nasa ikatlong antas siya ng Unity Realm Great Perfection, kaya tinanggap ito ni Lance sa kabila ng kanyang sama ng loob. Hindi intensyon ni Lance na maghayganti sa kanya ng padalos-dalos, buhay ang nakataya, Lance kahit papaano ay magkakaroon ng malaking tiwala bago niya opisyal na hanapin siya, bago iyon, isa-isang papatayin ni Lance ang kanyang mga kapatid.